Ang sektor ng agrikultura na nanatiling matatag at nakapagtala ng 2.6% growth ayon yan sa Department of Agriculture. Kuha tayo ng mga reports sa pag-uulat ni Bombo Betha Servito. Ipinahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa sa isang pulong balitaan na nagagalak ang ahensya dahil noong fourth quarter ng 2025, ang sektor ng agrikultura ay lumago ng 0.5% at kung titingnan ang year-on-year growth, ang kabuuang sektor ng agrikultura ay lumago ng 2.6%. Isa ito sa pinakamataas na paglago na naitala sa sektor ng agrikultura sa loob ng nakalipas na 5 taon at isa ring matibay na patunay na sa kabila ng lahat ng mga hamon gaya ng pabago-bagong panahon, mga bagyo at mga banta ng sakit sa mga hayop, ang sektor ay nananatiling resilient o matatag at magandang ipinakitang pag-unlad nito. Binigyang diin din niya na ang poultry subsector o ang industriya ng manukan ang nananatiling pinakamasigla o vibrant sa lahat ng mga subsector sa kasalukuyan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Yeah, we're happy to note yung recent report ng Philippine Statistics Authority. For the fourth quarter last year, 2025, the sector grew by 0.5%. And if you look at year-on-year, the whole agriculture sector grew by 2.6%. Isa to sa pinakamataas actually for the last 5 years na paglago ng sektor ng agrikultura. Sinabi ni De Mesa na bukod sa masiglang poultry subsector, naging maganda rin ang performance ng fishery subsector noong nakaraang quarter, gayon din ang hog subsector o ang industriya ng pagbababoy na unti-unti nang nakakabangon. Pakinggan muli ang naging pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. The sector remains resilient and maganda yung pinakita. Specifically, yung poultry remains to be the most vibrant among the subsector, growing 8.9% last quarter. Yung fisheries ay umangat ng 4%. Yung crops natin, specifically rice and corn, bumaba ng bahagya. Yung fourth quarter last year, we saw a positive growth, at least of 1.6% for the hogs subsector. Samantala, nagkaroon ng makasaysayang pagbuti sa kalagayan ng mga Pilipino matapos makapagtala ang Okta Research tugon ng masa survey ng mabilis na pagbaba ng self-rated food poverty tungo sa 30% noong huling quarter ng 2025 o fourth quarter mula sa dating 49% ng third quarter. Ito ay nangangahulugang humigit kumulang na 5 milyong pamilyang Pilipino ang hindi na itinuturing ang kanilang sarili bilang food poor na itinuturing na isa sa pinakamabilis na pag-unlad sa kasaysayan ng naturang survey. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.